My friends, we are in the midst of our first blizzard since 2016. Bagaman humupa na ang pinakamatinding winter snowstorm, nahaharap naman ang New York City sa mabigat na trabaho matapos ang makasaysayang blizzard sa kanilang lugar. Pahirapan ang pag-aalis ng makapal na yelo sa mga lansangan na umaabot sa 2 talampakan ang taas. Dahil dito, inanunsyo ni New York City Mayor Zohran Mamdani na itinaas ng New York City government ang bayad sa mga emergency shovelers sa $30 per hour. Hinikayat ni Mayor Mamdani ang mga nais makatulong na pumunta lamang sa pinakamalapit na sanitation garage sa kanilang lugar at magdala ng 2 ID upang makatanggap ng itinakdang kompensasyon. And you can walk into any sanitation garage until 8 p.m. this evening and starting again from 9 a.m. tomorrow morning. All you need to bring is 2 forms of ID to ensure you get paid. So grab a shovel, bundle up, and be part of getting our city back in business. Sa pinakahuling update ng New York City government, sinabi ni Mamdani na posible nang maibalik ang in-person classes sa Martes oras sa New York. Binawi na rin ng city government ang travel ban at wala namang inaiulat na nasawi sa mga New Yorker sa kasagsagan ng bomb cyclone. Gayunman nananatili sa state of emergency ang lungsod. Judging from current forecasts, the worst has passed. Conditions have begun to moderate, but there is still more to come. Snow is projected to linger through the afternoon. New York remains in a state of emergency. The travel ban has ended today at noon, but a hazardous travel advisory remains in place through midnight tonight. Sa ngayon ay tuloy-tuloy ang New York City Department of Sanitation sa paglalagay ng asin para sa mabilis na pagtunaw ng mga yelo sa kalsada. Patuloy rin ang kanilang anyaya sa mga residente na nais makatulong bilang snow shoveler para mas mabilis ang snow clearing operations. Sanicos, UNTV News and Rescue USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.